Magandang gabi po uli sa bawat isa. Tunay nga na purihin pong Panginoon. Ito po yung ating topic ngayong gabi, equal does not mean the same. No? Parang napahapyawan natin to nung last Thursday, yung kung papaano yung nagsasubmit. No? Kasunod to dun sa headship or ego. And then nung last Thursday ay yung submission naman. Ngayon, equal does not mean the same. Why modern thinking is confusing roles and breaking families. Bibilisan ko po, sana makahabol kayo. No? Parang yung may tatlong nagyabangan, Amerikano, Hapon, tsaka Pilipino. Nagyayabangan sila patungkol sa mga project, yung mga government project, no? Yung mga building, kung paano, kung sino mas mabilis. No? So, dumalaw dito yung dalawang foreigner, yung Amerikano at yung Hapon. Dumalaw dito sa Pilipinas. Ngayon, sinundo naman siya nung kanilang kaibigang Pilipino. So, sinundo sa airport, sa NAIA. Nagyaman sila, ang dami na palang project dito. Tatagalog ko na lang, hindi ko na sa salita nila para magkakaintindihan. Ay, ang dami na palang project dito sa inyo. Sabi niya, alam mo, gaano ba kabilis yung mga project dito sa inyo? Sa amin kasi sa Amerika, sabi niya, halos 1 taon lang ang itinatagal ng bawat proyekto. Halimbawa, building, no? Less than a year lang yan itinatayo. Sabi niya, sa amin sa Japan, mga mga 5 months. Sabi niya, kahit ilang palapag pa yan. So, dinadrive, dumaan sila sa MOA ngayon. Bagong gawa lang yung mga building sa MOA. May mga building na pala dito. Sabi ng Pilipino, hindi ko napansin yan. Kahapon wala pa yan eh. Ngayon nakatayo na. Mas mabilis yung sa Pilipino, di ba? So, ganun din ngayon. Bibilisan ko lang. Sana ma-catch up. So, gusto nyo ba declaration kagad? Sabi dyan, yung equal does not mean the same. This is one of the most popular beliefs today. We are equal, so we should be the same. Actually, ito po yung mga pananaw ng mga egalitarian. No? Ibig sabihin na parang sa kanila baliwala kung sino ka man. Ang mahalaga ay kung ano yung laman mo at kung ano yung pwede mong dalhin. No? Nagiging problema ito kasi parang, sabi nga dyan, it sounds fair, it sounds progressive, sounds right, but dangerous when misunderstood. Because equality does not mean sameness. Hindi ibig sabihin na dahil equal tayo, magkapareho na tayo. No? Meron pa ring role na dapat nating tingnan at gampanan. Kaya nga, why modern thinking is confusing roles and breaking families. Kapag hindi ito naintindihan at naunawaan, delikado po. That's why when people force sameness, they destroy the design. Yung modern relationship, nagko-collapse siya not because of lack of love. Hindi dahil nawawala ng pag-ibig yung tao. But because people are confused about equality with identity and roles. Ano ba yung role nila dapat? No? Bilang mag-asawa, dapat naunawaan natin yung ating role and yung ating identity. Yes, God created men and women equal in value, but different in function. No? Dapat mas maintindihan natin yan. Kapag sinabi ng lalaki na siya yung hari, no? Sana wag na rin maglapag ng card yung babae. Ikaw yung hari, pero ako naman yung alas. No? So, no. Kasi pagka yung function na i-ignored,
yung confusion pumapasok. No? And when confusion enters, conflict follows. Yan yung mga inaabangan ng ating kaaway, no, ni Satanas. Ito yung kanyang inaabangan sa bawat pamilya. Ayaw kasi ni Satanas na maging maayos yung pamilya. Kumbaga sa business, kung paanong idinidiin ni Boss K yung sistema, the same is true sa bawat pamilya. Na dapat yung sistema nandun din. So sabi dyan sa ating foundation scripture, Genesis 1, verse 27, so God created mankind in His own image, male and female, He created them. Equal in value, different in design. No? Sa bawat tahanan, may kanya-kanya tayong mga functions na ginagampanan. Sa amin, sa aming pamilya, ako taga-utos. Ako hindi. I mean, sa aming pamilya, kumbaga may role kaming ginagampanan bilang tatay at bilang nanay. But it complements with each other. Yan ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. No, sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, sa bawat mag-asawa, equal ang value natin sa Panginoon. Walang, kumbaga, dahil lalaki ako, mas mahal ako ng Panginoon. Hindi ganon. O dahil babae ka, mas mahal ka ng Panginoon. Hindi ganon. We are both God's, loved by God. No? Equal ang value natin sa Kanya. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 18, but in fact, God has placed the parts in the body, every one of them just as He wanted them to be. Ito yung tinatalakay dito ni Apostol Pablo, yung tinatawag na unity and diversity of the body. No? Hindi lahat pwedeng mata. Hindi lahat paa. Hindi naman tayo create ng Diyos na monster. Create niya tayo as human being. Sabi nga, He created us in His own image. So point number 1, equality is about value, not function. Okay? Yung pinapahalagan. Husband and wife have the same worth, dignity, and standing before God. One is not more important or more loved by God or more human than the other. No? Husband and wife often carry different roles or responsibilities in the relationship. Different doesn't mean equal. Sabi nga dyan, equal does not mean identical. You can be equal in worth and still have different roles. May mga pamilya, no, na nag-handle ng, yung isa nag-handle ng finance, yung isa naman nag-handle ng home schedule. Sa amin, sa aming mag-asawa, ako po yung nag-handle ng finance. Hindi dahil magaling akong gumastos o hindi dahil magaling akong mag-manage. Hindi dahil magastos din siya. Hindi po. So happen lang, hindi rin siya marunong mag-withdraw ng kanyang ATM. No? Yung kanyang sahod, ako po yung nag-withdraw. That's why ako yung nag-handle ng finance. At ako din kasi yung namamalengke. Ako din yung namimili. No? So ako, hindi lang manghihingi sa kanya. Binibigyan ko lang siya ng pera. Pero galing sa sweldo niya. No? Totoo po yun, hindi po yun biro. Kasi nga, ilang beses ko siyang tinuruan, ayaw niya, baka magkamali daw siya. Minsan nagrebelde siya. Nagrebelde siya, umalis siya. Maya-maya tumatawag sa cellphone. Paano nga mag-withdraw sa ATM? Nandito ako sa SM, puntahan mo nga ako rito. Hindi ako mag-withdraw. So, gusto niya sana magrebelde, kaya lang, hindi nga siya marunong mag-withdraw. So, pinuntahan ko pa rin. Ini-encourage nga, sige, tuloy mo na yung pagre-rebelde mo. Ayaw niya na. Uwi na kami. Ganun po, no? So, ganun sa amin dalawa. Yun yung role namin. Ganun din naman, bilang lalaki, no? O bilang nanay, sa tahanan may nagdidisiplina,
meron din naman sumusuporta doon sa pagdidisiplina. No? May nagdidisiplina, may nangi-spoil. So, different roles. Sa 1 Peter chapter 3 verse 1 and verse 7, sabi diyan, "Wives, in the same way, submit yourselves to your own husband, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives." No? Hindi po kayo pinagsasubmit sa husband nyo dahil yun lang ang disenyo ng Diyos. Ang sabi ni Pedro, kung merong hindi naniniwala, kung merong mga hindi mananampalataya, mga hindi naniniwala sa Biblia, sa salita ng Diyos, dahil sa nakita nila ang ugali ninyo bilang mga asawa, maniniwala sila sa salita ng Diyos at mapapapurihan nila ang Diyos dahil nagsasubmit kayo sa inyong husband. Ganon din naman sa verse 7, "Husband, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayer." Dalawa yung sinasabi dito ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro sa ating mga lalaki. Yung asawa natin, co-heirs natin sila sa grasya ng Diyos. And the same way, ang isa pa, para walang makahinder sa ating panalangin sa Panginoon. Kahit gaano ka karubdob manalangin, kung hindi mo kinukonsider ang iyong asawa, kung hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon, hindi mo sinusuportahan, hindi sasagutin. Maliwanag yan sa sinasabi ng Biblia. Okay? So, equal in value. Magkaiba lang tayo ng role. So, sabi dito sa relationship example, sa isang pamilya, pantay ang halaga ng ama at ina, parehong mahalaga, pero hindi pareho ang kanilang role. Sa Biblia, wala namang specific na sinasabi kung yung lalaki dapat ganito ka, babae dapat ganito ka. No? Mag-submit at magmahalan lang. Tayo, bilang tao, binibigyan natin ng gender specific role. No? Bagamat sa Biblia, inaasahan na yung mga lalaki ay nagpo-provide. Pero sa Biblia, pinapakita din ng Biblia, especially sa Proverbs 31, yung good wife doon, nagmamanage din siya ng kanilang business. Ibig sabihin, pareho nagtatrabaho. No? Tayo, ikinonsepto natin na ganito dapat. No? Hindi. Ito yung sinasabi ng Biblia. No? Huwag natin pangunahan yung Biblia. So, pantay, parehong alaga ng ama't ina, parehong mahalaga. Yun nga lang, hindi pareho ang role. Dahil kapag pinilit nating gawing pareho, nagkakaroon po ng conflict. No? Pareho tayo, the same tayo. Nagdidesisyon ka, magdidesisyon din ako. Hindi. No? Dapat may consciousness, may consensus, yung nagkakaroon ng complement. So sa parte ng ating katawan, sabi ko nga kanina, katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, hindi lahat tayo mata. So kung anim yung mata ko, ang dami kong salamin na isusuot, no? Parang na akong hanger ng salamin, no? Kung puro kamay din naman, hindi rin naman maganda. So equality of value does not remove difference of function, no? Minsan sa mga magulang natin, madalas nating naririnig, mata kasi ipanghanap mo, wag bibig, no? Bagamat minsan napapagpalit natin yung pinaka-function, pero tama pa rin yung ating mga magulang. Mata ang ipanghanap. Kasi yun yung makikita. Wag yung bibig. Nasaan ba yung nasaan ba yung remote? Nasa harapan mo na pala, no? Ayaw mo lang maghanap. So, pag pinilit natin, nagkakaroon yan ng conflict. Point number 2, when you force sameness, you create confusion. Yung pag-aasawa, hindi ito merger ng dalawang tao na
magiging isa na lang yung hobby ninyo. Halimbawa, si Pastor Beans at si Ma'am Ice nagpakasal na. Yes, naging isa sila, pero hindi ibig sabihin yung hilig nilang dalawa ay dapat yung kung ano yung hilig na lang ni Pastor Beans. No. Hindi ganon. Meron pa rin siyang hilig. Kahit kaming mag-asawa, nung magsama kami, dahil marunong siyang maggitara, ako hindi masyadong marunong, bagamat gusto kong talaga na matuto maggitara, kaya lang yung gitara parang may isip din. Pag ginagamit ko na siya, na parang nasisira na lang siya ng kusa. No? So, bagamat yung hilig ko noon, no, yung magsulat, no, magkopya ng mga kanta, kinakanta ko siya kahit wala sa tono. So, hindi nagiging pareho yung aming hobby. Magkaiba pa rin yung gusto namin. Ganon din naman sa inyo. Bagamat kung halimbawa, kung pareho naman kayong athletic, okay lang din naman yun, but it does not mean na kung ano yung hobby niya, yun na rin yung dapat yung maging hobby mo. Hindi po ganon. Hindi kayo pinag-isa para gawin lang na pareha na parang suportahan mo siya sa hobby niya. No? Kung hobby niya basketball, di suportahan mo. Bilhan mo ng basketball shoes. Paggawaan mo ng jersey. Di ba? Kung volleyball naman yung hobby nung isa, di the same din. Di ba? Suportahan. Sabi ng modern thinking, same rules, same everything, but sameness destroys clarity. Sinisira niya. Without clear roles, walang direction, walang accountability, walang alignment. Ano po ba yung mga roles natin sa ating mga tahanan? Yung mga modern family ngayon, nag-uusap na sila. Ako ang maglalaba. Halimbawa, kung nagsisimula pa lang, wala pa silang mga katulong, ako ang maglalaba, ikaw ang magsasampay. No? Ako ang tatanggal sa sampayan, ikaw magliligpit. Dahil wala pa. Pero siyempre, pag may mga kasambahay na, hindi na yon. Iba na yung magiging roles nila. Ako yung magdidisiplina sa mga bata, ikaw naman ang magpapaliwanag, ikaw ang magtuturo sa mga bata. Pero pareho nating imamodel yung ating mga itinuturo sa ating mga anak. Yung clarity comes from defined differences. Kung halimbawa naman dahil mga businessman yung iba, tinatrack nyo parehas yung inyong expenses, no? Yung isa, nagtatrack ng expenses, yung isa naman, nag-iisip naman o nire-review kung bakit sila nagkakaroon ng ganong expenses. So, it's complement pa rin. Sa Judges, binanggit na natin ito nakaraan, 21-25, dahil wala pa silang hari, everyone did as they saw fit. Walang naghahari sa kanila, walang naglilid. So yung bawat mamamayan, ginagawa nila kung ano yung tingin nila na tama. Kaya ipinadala sa kanila si Prophet Samuel para gabayan sila. And then nanghingi sila ng hari. No. Nireject nila ang Panginoon bilang hari. Pero syempre, pinayagan din naman ng Diyos. Sabi niya kay Samuel, hindi ikaw nare-reject ng mga taong ito, kundi ako. Ginagawa nila kung ano yung gusto nila. What it seems best for them. That's why, nagkakaroon ng kaguluhan sa kanila nung panahon nila. Sa relationship example, kapag parehong gustong gawin ang lahat, parehong leader. Parehong decision maker. Parehong ayaw mag-adjust. Kami nung mga nasa lampas 10 years na kami, mga 15, ganun, nung kalagitnaan na ng aming pag-asawa. May time na nagugulat na lang ako, nagdi-decision siya. No? Nagkakaroon kami ng conflict, no, bilang mag-asawa. Kasi minsan, pupunta sila sa ganun lugar, hindi siya ba nagpapaalam, magdi-decision na lang.
So ako bilang asawa niya, hindi ko alam kung nasaan siya. Ang problema, hindi rin siya mahilig. Kumbaga may cellphone, kokontakin mo, hindi niya rin alam. Kumbaga hindi rin siya mindful doon sa pag-contact. So, nagkakaroon din kami ng pag-aaway noon. No? Masakit yon, no? Sa mag-asawa pagka ganun ang gagawin nyo. Sa mga bagong mag-asawa, no? Parang FYI na lang, hindi mo alam kung nasa inyong partner mo. Vice versa, hindi mo alam kung nasaan din yung asawa mo. Kinokontak mo, no? Hindi sumasagot. Marami nang tumatakbo sa isip mo. Ano nangyari sa asawa ko? Baka nasa ospital na. Baka pinagtulungan ng mga tao. Hinold up. Mga ganun ba? So, marami na. So, dahil parehong leader, parehong decision maker, parehong ayaw mag-adjust, nagiging magulo. Ano resulta? Boom. Banggaan. No? Minsan kapag nagkakaroon kayo ng conflict, ano ba yung nagiging, ano ba yung nagiging damdamin nyo pag nagkakaroon kayo ng away? Bilang mag-asawa. Sabi sa Biblia, huwag nyo daw paabutin ng paglubog ng araw yung inyong galit. So, natutulog pa ba kayo? No. May mag-asawa kasi dahil ayaw nila palubugin yung, kumbaga yung galit, ang ginagawa nila, hindi na sila natutulog. Pag sumikat na yung araw, saka sila matutulog. No. Buhay mag-asawa minsan parang orkestra. No? May mga iba't ibang instrument. Yung bawat instrument, iba ang role niyan. No? No. Kung gusto niyo pong matuto ng instrument, nandiyan po si Sir Jason, yung aming musical director. No? Kahit ano niyo pong ipahawak niya sa kanya. Minsan niya, karga niya yung anak niya, tumutugtog na eh. Nagsasalita yung kanyang bunso. No? Pero, harmonious. May harmony kapag tumugtog na. Sa Biblia, ang tawag dyan, sounds, healthy, sound mind. No? Nagkakaroon ng harmony. Pero, kapag kanya-kanya ng tugtog, no, walang sinusunod, hindi po siya music, kundi nagiging noise ang kanyang dating. No, nagiging ingay lang. Makaka-relate kayo niyan, no? May mga kapitbahay kayo minsan na naririnig nyo pag nagko-concert. Lalo na kapag may handaan, yung sa mga katulad na lugar, halimbawa sa Tumana, no? May birthday, may magko-concert, di ba? Videoke. Hindi ko alam bakit ganun. Anyway, nagiging ingay na lang. Pero kapag ang orchestra, pag tumugtog ng pare-parehas, nasa melody, harmony po, ganun din sa atin. Sa buhay mag-asawa, pag magkasundo, nagko-complement sa isa't isa, nagiging parang orkestra. May harmony. Maganda tingnan. That's why, sabi ni Apostol Pedro, kapag ganito ang nangyayari no, sa buhay mag-asawa, nagpapasakop, binibigyan ng pansin ng asawang lalaki, yung mga hindi naniniwala sa Panginoong Kristo na mga taong nakakilala sa atin, in that kind of living, maniniwala din sila sa Panginoong Kristo. Dahil ang Panginoong Kristo ang naglilid sa kanila. So point number 3, confusing roles destroy responsibility. When roles are unclear, responsibility disappear. Sabi nga kanina ni Boss K, no? Nagkakaroon ng tinatawag na sisihan at turuan. Ikaw kasi dapat ikaw ang gumagawa niyan. No?
Sasabihin naman ng isa, ang dami kong ginagawa, ikaw wala ka namang ginagawa, hindi mo gawin. Hindi kasi ikaw dapat, nagsisya na hanggang magtatalo. So, sino ang accountable? Sino ang magli-lead? Sino ang magdi-decide? When there is no responsibility, there is no responsibility. 1 Corinthians 14:40, but everything should be done in a fitting and orderly way. No, hindi lang sa church, hindi lang sa company, kundi higit sa lahat sa tahanan, ginagawa natin ng may kaayusan. No? Ang hirap pala pagka yung ina-assume mo lang, yung nagsama kayo bilang mag-asawa, and then you assume, ginagaya nyo lang yung nakita nyo sa parents nyo, hindi nyo talaga pinag-usapan. Walang clear responsibility and clear roles. Hindi nagiging maayos. Kaya sabi dyan ni Apostle Pablo, but everything should be done in a fitting and orderly way. No? Orders defines responsibility. So kapag sa relationship example, kapag walang malinaw na roles, akala ko ikaw ang gagawa. Bakit ako na naman? Hindi ko responsibility dyan. So nagiging sisihan, katulad yung sinasabi ko, nagiging sisihan. So sa company, maging sa company, without job descriptions, walang clear roles, lahat gumagawa ng bagay, no? Chaos ang resulta. Clarity creates responsibility. Ayan. Parang ang gulo-gulo sa opisina. Chaos. Difference is not inferiority. Tandaan natin, kahit magkaiba tayo, sabi ko nga kanina, walang lesser, walang higher. Ito minsan yung lie of hindi maintindihan ng mga tao. Kapag iba ang role mo, mas mababa ka. Actually, tayong Pilipino, nagiging ganito yung mentalidad natin. No? Minsan, binibigyan natin ng hierarchy. Ano trabaho mo? Pag sinabing construction worker, parang ang baba ng tingin natin. Anong trabaho mo? Driver. Ang baba ng tingin natin. Ang trabaho, nag-o-opisina po ako. Parang, wow, ang ganda naman ng trabaho mo. Anong negosyo mo? Anong trabaho mo? Nag-upis. Ikaw? Titinda ng fishball lang. No? Minsan parang tinitingnan natin na mas mababa yung role. Hindi po yan totoo. Kasi yung fishball vendor doon sa may amin, ang ganda-ganda, may sasakyan. No? Ilan yung kariton niya, pinapatinda niya. Siya pa easy-easy na lang, nagmo-monitor na lang. No? Fishbowl vendor. Pero hindi dapat tinitingnan na mas mababa. Difference does not mean inferiority. It means design. Kung lahat CEO, sino yung manager? Kung lahat manager, sino yung liaison? Sino yung mga staff? 1 Corinthians 11:11, nevertheless in the Lord, women is not independent of man, nor man is independent of woman. There is interdependence, not competition. Okay? Kaya nga tayo, sabi doon sa Romans chapter 14, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Interdependence po tayo. Ang problema ngayon, gustong maging pareho, gustong mag-compete, gustong patunayan kung sino ang mas tama. Ang design ng Diyos, hindi competition, complementation. Nagko-complement sa isa't isa. Parang kamay lang yan. Left hand
and right hand. Right-handed ako, left-handed yung asawa ko magsulat, pero pareho kami marunong magsulat. Walang difference sa dalawang kamay. Kapag nawala yung isa, mahihirapan si kanan. Pag nawala si kanan, mahihirapan din naman si kaliwa. So, different but complement each other. Number 5, when roles are clear, relationship becomes strong. Kaya may mga mag-asawa no na napaka tatag nila. Kasi malinaw sa kanila yung kanilang role. Malinaw sa kanila yung kanilang ginagampanan. That's why clarity removes confusion, order creates peace. Kaya ang galing ng Panginoon, no? Kahit sa creation pa lang di ba? Sabi doon sa Genesis, walang form ang mundo, walang ayos. Kaya sabi ng Panginoon, let there be light. So naghiwalay yung dilim at yung liwanag. Let there be land. Na-separate yung tubig tsaka yung land. Di ba? Nagbibigay siya ng order. Nagbibigay siya ng design. When roles are understood, mas malinaw ang direksyon, mas konti ang conflict, mas malinaw ang partnership. No? Merong isang teacher, bumibili po ng chok. Yung bantay medyo matanda. Pabili po ng chok, hindi siya pinapansin. Mga ilang beses na, biglang lumakas yung boss, pabili ng chok. Nagalit yung bantay. Huwag mo sigawan, hindi ako bingi. Maya-maya kumuha ng coke. Ito, coke. Malamig na yan, ha? Pag malinaw po, no, minsan naan lang natin, ina-assume lang natin, tinitingnan lang natin, pero hindi natin iniintindi. Dapat mas iintindihin natin yung ating comprehension. Dapat mas uunawain natin. Minsan kasi tayo, nakadesign tayo bilang tao, lalo-lalo pag argument, nakadesign tayo to defend ourselves Di ba? Wala pa yung reklamo, pero nag-iisip ka na ng, ano ba sasabihin ko? Paano ko ba i-depend sa yung sarili ko? No? Paano ba ako mangangatwiran? Sometimes, no? Parang nag-ooperate tayo to defend ourselves, to explain ourselves. Kaya nagiging magulo. Sabi sa Ecclesiastes 4:9, two are better than one. Not because they are the same, but because they work together. Yung sanat, no, yung kapag binasa niyo tong Ecclesiastes chapter 4 tong chapter 4, makikita niyo doon na sinasabi sa mga karugtong na yun, kapag bumagsak yung isa, meron pang isang aalalay sa'yo. That's why two are better than one. Sa relationship example, sabi diyan, kapag malinaw ang roles, walang agawan. Walang sisihan, may teamwork. Nagiging maayos ang relasyon. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit magte-34 years na kami. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Ngayon, mas nagiging malinaw sa amin. Hindi na kami ganun na nagsisisihan kasi na-appreciate na namin yung isa't isa. Kumbaga, nandun na yung teamwork namin. Actually, yung sasakyan namin, parang yun na lang yung banding namin. Kikwentuhan, and then maya-maya makakatulog na. Siyempre, hindi naman ako pwedeng matulog kasi ako nagdadrive, di ba? Otherwise, paggising namin parehas, no? Sasabihin namin
Kayo po ba si San Pedro? So, walang agawan, may teamwork, nagiging maayos ang relasyon. No? Kasi alam nyo na yung rules nyo. At salamat sa Panginoon kasi ginagamit niya yung gantong avenue. Yung relationship talk so that mas maging reflective kami sa isa't isa. No? Parang puzzle. Bawat piraso may sariling shape. Kapag yung shape na isa, ipinilit mo doon, hindi siya pasok, hindi siya ubra. No? But when each pieces fits its role, yung design niya nagiging mas malinaw. Di ba? Mas ma-appreciate nyo. Parang ganito yan. Doon yung equality, dito yung equity. Equality does not mean sameness. Sameness is equality. It creates confusion. But divine order, yung equity, creates harmony. Di ba? Binigyan ng pare-parehas, yung isa mababa lang. No? Hindi siya makapanood, kawawa naman, nasa butas lang. Pero nung binigay sa kanya yung dalawa, yung matangkad, okay naman. So, ganyan yung divine order. Nagbibigay ng equity. Hanggang dyan na lang po. Meron po kayong nais na idagdag? Ma-experience ninyo sa bilang mag-asawa na yung sameness. Naintindihan po ba? Or sobrang bilis? Wala pa yung kahapon na. Baka ganun lang. Baka isipin, ano ba yung sinabi ni Pastor? Sobrang bilis, no? Okay na po, naintindihan niyo po. Meron po kayong tanong, clarification, bago po tayo, meron pa naman 6 minutes. Or meron kayong nais na i-share, ibahagi. Meron po? Or comment? Wag lang yung violent comment. Mga wild comment lang. Okay po. Naintindihan niyo po ba? Amen. So, let's declare this. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. I declare that I will not confuse equality with sameness. I honor God's design in roles and structure. I reject competition and embrace cooperation. My relationship will reflect clarity, order, and unity. And through God's design, my relationship will be strong and stable. In Jesus' name, amen. And thank you and God bless.